So teka lang ho, yung warrant of arrest na yun. No, ano sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba iyon dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumokover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganon. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Kasi sinabpina na eh. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na wala pang... sabi ko nga, pwede. Huli na lahat. Reserve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. Hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. Hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede nyo siyang i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So, hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin.